Ako si Adrian, isang OFW dito sa Canada. Tara, samahan niyo akong kunin yung mga pangarap ko dito. For today's video guys, ay papasok na tayo sa trabaho. And bad news guys, tayo lang mag-isa ngayon. Dahil nagkasakit si na Owen, Rance, tapos si ate naman ay sumakit yung likod niya dahil na-slide sa work. Kasi sobrang tulas guys, lalo na yung mga maliliit na parte ng baboy dito, ay yun talaga yung nakakaslide sa mga employee ng High Life. Kaya sa mga nagtatrabaho dyan guys na madulas yung floor, dahan-dahan po tayo. Opo, hindi po natin maiwasan ng aksidente, pero mas maganda na kung doble ingat po tayo sa trabaho. Dahil number 1, puhunan po natin yung katawan natin, bawal din po tayong magkasakit. Lalong-lalo na pag dito sa abroad guys, ay talagang ikaw lang mag-isa. Hindi katulad sa Pinas guys, nandyan yung mama mo, asawa mo, kaibigan mo, o kamag-anak mo na tutulong sa'yo. Dito sa abroad, ikaw lang talaga mag-isa. Kaya shoutout sa mga OFW dyan na katulad ko. Proud po ako sa inyo at lagi po kayong mag-ingat. And going back guys, sa mga nagtatanong dyan kung magkano ba yung nagastos ko papunta dito sa Canada, eto na pa yung sagot. At bago ko sagutin yan, baka isang like naman dyan and share. Please follow me guys. Ang lahat-lahat na nagastos ko po dito papunta sa Canada guys ay mahigit 100,000 pesos guys. Unang-unang nagastos ko ay nag-aral po tayo ng butchering or meat cutter, nasa around 35,000 pesos yun. Kung nandyan ka sa Pinas, sa Pampanga, may dalawang school dyan, ulitin ko lang po, yung Globex and Mother Earth. Pwede kayong mag-enroll dyan guys para ma-enhance naman yung pagbubutcher nyo. And good thing pa makakakuha kayo ng NC2 dahil kailangan yan dito. And syempre kailangan din nagtatrabaho talaga kayo sa wet market or public market. Pwede rin factory like Magnolia, Monterey, SM Supermarket. Basta yung mga butchering at meat cutting, pasok na yan. At least 1 to 3 years experience. Pero mas maganda kung nasa 3 years ka na up. And after nun, nag-take ako ng IELTS. Nasa around 12,000 ata yun or 30,000. Di ko sure kung magkano ngayon dyan sa Pilipinas. Basta search nyo lang itong link na to, IELTS. IELTS stands for International English Language Testing System. Kailangan yan dito. Kailangan makapasa ka at least 5 or 4.5. Depende yan sa company na a-applyan nyo. After nun guys, ay nag-ayos na ako ng ibang papel bago ako mag-apply. Kailangan nyo ng NBI dito, passport, license, basta valid ID guys. Pero mas maganda kung may lisensya ka. Kasi dito guys, magagamit mo pa yung lisensya mo at least 3 months. Tapos pwede ka na mag-take ng lisensya nila. Tapos nung nag-apply na ako, may mga other pa na expenses. Like yung pamasahe mo, pagkain mo. Kasi pabalik-balik ako sa Manila noon. Tapos nag-take ako ng pre-med, final med. Ang daming gastos doon guys. Kaya umabot talaga ng 100,000. And sa mga gustong mag-apply dyan guys, pwede ko kayong tulungan. Comment down below or direct PM me. So yun lang mga guys. See you on my next vlog. Bye. Love you.